Ella, huwag kang magpapakamatay. Kung ano man ang problema mo, tutulungan kita. Lahat ng problema ay may solusyon. Sigaw ni Sandra. Napalingon siya sa dalaga. Inaakala nito na magpapakamatay siya. Pinigil niya ang sariling matawa. Mainam na hindi siya nabuko na mag-ama. Sabi ko na nga ba at may malaki kang problema kaya palagi kang nakatulala. Bumaba ka dyan at huwag kang tumalon. Mababalian ka lang ng buto at mas lalala ang problema mo. Sabi pa nito, na guilty siya sa pag-aalala na nasa mukha ng dalaga. Maghintay ka lang dyan. Mang Jaime, tumawag po kayo ng security para humingi ng tulong. Naibaba na siya ng mga security. Kumuhang mga ito ng hagdan. Agad siyang hinarap ni Sandra. Ella, anong problema? Magtapat ka sa akin. Huwag kang mahihiya. Binigyan siya nito ng papel at ballpen. Nagsimula siyang magsulat. Nakamasid si Don Eduardo. Natulala siya at saglit na nag-isip. Nag-break na kami ng boyfriend ko. Pinagpalit niya ako sa iba. Ani at sabay yumakap ng mahigpit kay Sandra. Tumalikod na si Don Eduardo at lumabas ng kwarto. Nakahinga siya ng maluwag nang makalusot. Hinagod at tinapik ni Sandra ang kanyang likod. Nauunawaan kita. Masakit talagang lokohin at pagtaksilan. Damahin mo lang ang sakit hanggang sa maging manhid ka na. It will take time. Ganito na lang, sabay tayong mag-heal. Dahil parehas tayong broken-hearted. Magtulungan tayo, pero mangako ka na hindi mo na uulitin ang magpapakamatay. Deal? Sunod-sunod ang tango niya, niyakap siya ni Sandra. Napakabango talaga nito. Sinimsim niya ang lahat ng makukuhang bango ng dalaga. Umigkas ang kanyang pagkalalaki sa ilalim ng paldang suot. Miss na niya ang kinin ito. Mamasyal tayo, magpunta tayo sa Santa Isabel bukas. Dadalawin kong puntod ng Mommy Isabel ko. Tapos maglibot na rin tayo. Muli siyang napayakap sa dalaga. Sasamantalahin niya ang pagkakataon. Tumawag si Brian sa kanya. Hello Eric, tama ang hinala mo. May kemikal na nakahalo sa pagkain. Kapag ipinagpatuloy ang pagkain nito, ay magiging lantang gulay ang pasyente. Sinisira nitong malaking bahagi ng utak. Napamura siya. Hayop talaga si Don Eduardo at kasapakat pa si Aling Eva. Kailangang iiwas sa pagkain sa mansyon si Sandra. Kinagabihan niyaya niyang kumain si Sandra sa malapit na restaurant. Mainam at pumayag to. Hindi niya hayaan na kumain to ng may lason. Alam mo Ella, sa tingin ko dapat ang explore ko ang mga kainan dito sa San Pablo. Every night kakain tayo sa labas. Anyway, nagsasawa na rin ako ng kumain ng luto sa mansyon. Sikat ang bayan natin sa kape. Nagliwanag ang mata niya sa nadinig. May alam ako nang nagsiserve ng masarap na coffee sa agahan. Ani ang tinype sa cellphone upang iiwas din si Sandra sa agahan. Okay, punta tayo sa sinasabi mong restaurant. Madaling araw silang umalis ng mansyon at nagpahatid sa private plane. Medyo ninerbyo si Sandra dahil sa nangyaring aksidente noon. Una nilang pinuntahan ang puntod ng kaniyang Mommy Isabela. Kinausap niyang ina kagaya na nakagawian niya at nagkwento ng mga nangyari sa kanya. Nakamasid si Ella at ang bodyguard na si Romeo. Nakita niyang magkatabi ang dalawa. May naglakad na matandang babae sa kanyang likuran. Nakapayong itong kulay itim. Kinabahan siya. Akala niya'y multo na. Nasa sementeryo pa naman siya. Kinilabutan tuloy siya. Napakatahimik ng paligid. Malamig din ang simoy ng hangin. Luminga siya at hindi makita si Ella at Romeo. Natanaw niya ulit ang matandang babaeng nakatayo sa ilalim ng malaking puno. Nagtamang kanilang paningin. Mabilis na naglakad palayo ang babae. Ang creepy. Baka may kailangan ng babae. Lalapitan sana niya ito kaso ay mas naging mabilis ang lakad nito. Napahinto siya at hinanap ang dalawa na mukhang nagpapalitan na ng number. Nakita niya mga to sa gilid ng sasakyan. Tinging nanunukso ang pinukol niya sa dalawa. Nasamid naman si Ella. Ella, ang bilis mo namang nakahanap ng kapalit. Tinging nalilitong binigay sa kanya ng alalay. Ginuso niya si Romeo at tigas ang iling nito. Ako, kailangan ko na rin makahanap ng kapalit. May isa pa akong chance. Ang batang nangako sa akin ng kasal na taga dito. I guess. Bukod sa mommy ko, isa siya sa dahilan kung bakit bumabalik ako dito. Kaso mukhang malabo nang magkita kami ulit. Saka paano kung may asawa na siya? Pumasok na si Sandra sa loob ng sasakyan. May namuong luha sa mga mata ni Eric. Gustong-gusto niya nang magtapat kay Sandra. Konting tiis at hintay pa. Nagrenta sila sa isang 5-star hotel sa Santa Isabel. 2 bedrooms ang nakabook. Ang isa'y para sa mga security at driver at ang isa'y sa kanilang dalawa.
Pumapalakpak ang tenga niya sa isiping makakatabi niyang matulog si Sandra. Lumabas sila ng hotel at kumain. Matapos ay nagyaya si Sandra na maglakad-lakad sa tabing ilog. Naging tourist attraction na talagang malaking ilog. Marami ng kainan at may cruise ship na nga. Nakangiti ang mukha ni Sandra. Ella, diyan sa kinatatayuan ko, unang nakitang batang nakilala ko noon. Kalbo kasi siya pero cute talaga. Paano ko kaya siya makikita ulit? Ibinigay ko pa naman sa kanyang locket na alaala ni Mommy. Nagulat ang dalaga nang may kumalabit sa likod nito. Hello po. Naalala pa po ninyo ako? Bakit pong laki na ipinayat ninyo? Bati nito kay Mang Igme. Nagulat din siya sa laki ng binawas ng timbang ni Mang Igme na tsak na hindi siya makikilala. Nagpadala siya dito ng pera pampagamot sa ospital. Oo, nagkasakit ako, na-stroke at na-ospital. Nga pala, maaari ko bang kuhanin ang pangalan at ang contact number mo? Bumalati ang pagtataka sa mukha ni Sandra. Naalala mo ba ang batang iniligtas mo noon at naging kalaro mo? Hinahanap ka niya. Po, talaga po. Huwag po ninyo akong binibiro. Hindi ako nagbibiro. Ang batang yun na binata na ngayon ay madalas kang tinatanong sa akin. Alam mo bang siya ang nagbayad ng pampa-ospital ko? Napakabuting bata. Ano pong pangalan niya? May contact number po ba kayo? Excited at maluwaging tinanong ni Sandra. Nalaki ang mga mata ni Eric. Huwag mo na sanang malaman ni Sandra na siyang batang nakalaro noon. Ipagtatapat niya kapag maayos ng lahat. Ngayon na nga lang niya ito nakitang ngumiti. Napansin niya si Mang Igme na kumakapa sa bulsa. Ella, nadinig mo yon? Hinahanap din ako ng batang nakalaro ko noon, sabi ni Sandra. Ngumiti siya sa dalaga. Pinagpapawisan siya ng malapot. Naku, hindi ko dala. Naiwan kong phone sa bahay. Bukas magkita tayo bago sumikat ang araw. Ibibigay ko sa yung contact number niya. Sige po. Thank you so much po. Gusto ko rin po siyang makilala. Umalis na si Mang Igme at umupo na sa paborito nitong pwesto. Nakahinga siya ng maluwag. Didiskartehan niya mamaya kung paano makakaalis at kakausapin si Mang Igme. Ayaw niya madami ang batang kalbo sa maling akala tungkol sa kanya ni Sandra. Sumakay sila sa cruise ship. Humahalimuyak ang bulaklak na galing sa mga nakahilerang puno. May party sa ship, maraming lumalapit sa kanila at nakikipagkilala kay Sandra na gusto niyang undayan ng suntok isa-isa. Alam mo, para na rin ako na may bodyguard sa laki ng katawan mo at kung paano maitulak ng pasimple ang mga lumalapit sa akin. Napansin pala ni Sandra na nanunulak siya kanina sa dance floor nang dumaan sila. Bakit ang tangkad mo at saka ang laki ng katawan mo? No offense, nasalahin niyo ba? Tango at ngiti ang sagot niya. Bumalik sila sa hotel. Hindi niya nagustuhan na 2 bed sa loob. Mas okay kung isa lang para share sila. Nagpalit ng dami si Sandra. Nagalis ito ng kasuotan sa kanyang harapan. Napaawang ang labi niya. Agad siyang tumalikod at baka saniban siya ng masamang espiritu. Heto tumatayo na ng kanyang alagang matagal nang gustong magdilig. Kinuha niya ang phone at nag-type. Nagpaalam na lalabas upang kausapin ang pamilya. Kailangan niyang mapuntahan si Mang Igme. Tsak niya na nakalakang kanyang malat at baka makita ng dalaga ang dala niyang gamit sa pagpapanggap. Pagbalik niya ay nakahiga na si Sandra at nakamaiksing shorts at oversized na t-shirt. Halos nakasilip ng langit. Takam na talaga siya. Gumapang ang kamay niya sa binti pataas sa hita nito nang bigla itong dumilat. Marahan niyang tinapik ang hita nito. Umakto siyang nagpapatay ng lamok at konting-konti na lang at malapit na talaga siyang makapagsalita sa harap ni Sandra. Salamat sa matinding disiplinang natutunan niya sa military training. Muling pumikit ang dalaga. Matulog ka na, maaga pa tayo bukas. Mag-jogging tayo, tapos puntahan natin ang kausap kong matanda kanina. Anito bago tuluyang ipinikit ang mata. Agad siyang nahiga ng katabing kama, naging mahimbing din ang tulog niya. Mas nauna siyang magising, kaya malaya niya na pagmasdan ang natutulog na dalaga. Hinawi niyang ilang hibla ng buhok na nakatabing sa mukha nito. Marahan niyang dinampian nito ng halik sa pisngi. Agad siyang naligot nag-ayos upang ihanda ang makeup at wig. Hirap na siya ngunit gagawin niya lahat para kay Sandra. Matapos nilang maglakad, ay excited na tumakbo si Sandra upang makaharap si Mang Igme na kilala na siya. Kinausap niya ito, hiniram niya ang SIM card ng matanda. Nagsulat siya sa maliit na papel ng number. Malayo pa lang ay kumakaway ng dalaga. May contact number na po kayo? Ano pong pangalan niya? Iha, pasensya ka na't hindi ko matandaan. Pogi lang ang pangalan na nakalagay sa telepono ko. Kinopya ko yung number. Mabilis na inabot ng matanda ang papel. Magaling ang pagbitaw ng linya si Mang Igme. Tumango si Sandra at kagad na pinindot ang number. Nang hilakbot siya, naka-insert ang SIM ni Mang Igme sa isa pa niyang SIM slot.
Para siyang atakihin, kinapa niyang phone na mula sa bulsa at pilitin na hanap ang off button. Naramdaman niyang pag-vibrate ng phone sa bulsa ng palda. Laking pasasalamat niya na naka-silent ang phone. Napakahirap na may tinatago. Hindi siya tatagal ng ganitong sitwasyon. Sana'y may makuhanan ng mga camera at voice recorder na iniwan niya sa mansyon na matapos na to. Nag-ring pa pero hindi sumasagot. Baka po busy. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Ano nga po palang name nyo? Ngumiti ang matanda. Mang-Igme, iha. Sana'y magtagpo ng inyong kapalaran kapag nagkita kayo. Dalawin ninyo ulit ako na magkasama. Opo, maraming salamat po. Nakapila sila sa breakfast buffet ng hotel. Iba ang sigla ni Sandra. Dahil sa nakuha nito ang number ng batang nangako ng kasal, gusto niyang batukan ng sarili dahil nagsiselos siya sa sarili. Hawak ni Sandra ang cellphone. Nakita niyang nagsisento ng mensahe sa kanya. Hello, I'm Sandra. Baka hindi mo na ako naalala. Ako yung batang nagbigay ng lakit noon. Agad niyang kinuha ang cellphone. Binuksan niyang mensahe. Oo, naalala kita. Matagal na kitang hinahanap. Napansin niyang tila bulating inasinan si Sandra. Humarap ito sa kanya. Ella, look, nag-reply yung batang iniligtas ko noon. Ano sasabihin ko? Anitong hinilang kanyang damit. Pinakita nito sa kanya ang mensahe. Hindi niya sinasadyang pagmukaing tanga si Sandra. Natitiyak niya na magagalit ito sa sandaling malaman na pinaglalaroan siya ng damdamin nito. Kahit nalabag sa kalooban niya. Kumain na muna tayo. Mamaya mo na replyan, aniya. Kumuha ng pagkain si Sandra. Naupo sila sa labas ng hotel na nakaharap sa malaking fountain. Ano na sasabihin ko? Kung ano sa puso mo, sabihin mo sa kanya. Naku, nahihiya ako. Paano ko ba itatanong kung single siya? Baka mamaya text ako ng text, asawa niya na pala mag-reply. Tanong mo kung bakit ako hinahanap. Sige, i-text ko. Nag-vibrate ang phone niya na nasa bulsa. Hindi niya makuha at baka makahalata ang katabi. Nakatitig si Sandra sa phone. Numasib ang mukha nito. Mukhang hindi interesado sa akin ang kausap ko. Ang tagal mag-reply. Tanong mo kung bakit ako hinahanap. Sige, text ko. Nag-vibrate ang phone niya at nasa bulsa na hindi niya makukuha sa phone. Ang ganda ng tanawin kaya dito. Hintayin mo lang at baka busy. Ani ang nagtatype na. Tumayo si Sandra at tumabi sa kanya. Sino kausap mo? Agad tinaob ni Eric ang phone. Uy, nagilihim. Sino kausap mo? Kulit ni Sandra. Wala siyang nagawa kundi ang inguso si Romeo na may hawak na phone para tigilan na siya ng dalaga. Sabi ko na nga ba? In fairness, gwapo si Romeo. Pero, kilalanin mo munang mabuti. Kinilabutan siya sa isipin na may relasyon sila ni Romeo. Hindi na nag-reply, mukhang hindi siya interesado o baka may asawa na siya. Balik siya sa papel na sinusulatan upang makipag-communicate kay Sandra. Wait mo lang, busy siguro yun, aniya. Hindi ako nakakalimot sa pangako natin sa isa't isa. One day, I'll come to you. Tila maiihi si Sandra sa kilig na kagad din natigilan. Nagsulat siya. Bakit? Bakit ba ako kinikilig sa taong hindi ko pa nakikita? Nababaliw na talaga ako sa kagustuhan ko makalimutan ang sakit na nararamdaman ko. Biglang nalukot ang mukha ni Sandra, tinapik niyang likod nito. Magiging okay din ang lahat, aniya sa papel. Binitaw ni Sandra ang cellphone. Hindi ko dapat gamitin ng ibang tao para makalimot. Tara, mamasyal na lang tayo. Yaya ng dalaga. Mali ang pagkakakilala niya kay Sandra. Napakabuti nito at hindi makasarili. Maaaring nililang niya lang ang sarili noon upang hindi mahulog ang loob dito. Kahit na anong mangyari, hindi niya pababayaan na may mangyaring masama kay Sandra kahit na buhay pa niya ang magiging kapalit. Gusto sana niyang puntahan ng pamilya ngunit inalala niyang panganib. Namasyal sila ni Sandra at gabi na nang makabalik sa hotel. Bumangon si Sandra, masakit ang ulo niya. Mukhang tinamaan siya ng sakit. Bumalik siya sa higaan, maya-maya lamang ay tila hinahalukay ang kanyang sikmura. Nagmamadali siyang bumangon upang magtungo sa banyo. Pinagpapawisan siya ng butil-butil, hinagod ni Ella ang kanyang likod. Nagtatanong ang mga mata nito, hindi ko alam kung anong nangyari. Basta na lang masama ang pakiramdam ko pagising. Ani ang muling sumuka sa lababo. Naghilamos siya ng muka, inalalayan siya ni Ella. Nagsulat ito sa papel na magpatingin siya sa doktor. Hindi na, pahinga lang ang kailangan ko. Maghapon siyang nakahiga lang at wala sa mood. Baka naman magkakaroon lamang siya ng menstruation. Hindi tuloy siya makalabas, bigla siyang napabalikwas ng bangon. Hindi kaya buntis siya? Sinalakay siya ng kaba, nag-iisa pa naman siya dahil nagpaalam si Ella na mamamasyal sa labas. Napasilip siya sa bintana. Iniisip niya kung saan may pinakamalapit na ospital upang magpa-check up. Bibili na muna siguro siya ng pregnancy test kit. Litong dito siya, may pharmacy na malapit sa hotel.
Tumawid lamang siya ng kalsada. Bumili siya ng 3. Binasa niyang mabuti ang instructions. Inalam niyang simbolo ng resulta na gamit sa pregnancy test para hindi siya malito. Pumasok siya sa banyo, nanginginig na, binuksan ng isang pakete at napapikit. Nakahanda na ba siya na maging isang ina? Biglang gumapang ang pangamba sa kanyang puso. Kaya ba niyang buhayin ang anak ng walang ama? Paano niya ipagtatapat sa kanyang daddy? Nilagyan niya ng sampo ng ihi ang lagayan. Binaba niya ito sa lababo at naghintay. Ito na yata ang pinakamatagal na bawat segundo ng buhay niya. Napapikit siya ng mariin. 2 linya, positibo, buntis nga siya. Natutup niya ang bibig, halo-halo ang kanyang emosyon, ngunit nanaigang saya. Sa isiping malapit na siyang maging isang ina. Bumalik si Ella sa hotel room, sinalubong ni Sandra ang alalay. Tila siya maiiyak. Kailangan niya ng kausap, tila sasabog ang kanyang dibdib sa labis ni emosyon. Nagtatanong ang mga mata ni Ella na payakap siya dito. This is exactly what she needed. Yakap na nagbibigay ng comfort. May sasabihin ako sa'yo, kaya pala masamang pakiramdam ko ay biglang may bumalya sa pinto at pumasok sa kwarto. Ang kanyang ama at maraming security. Sandra, lumayo ka sa lalaking yan. Bumalatay ang pagkagulat sa mukha ni Sandra. Dad, bakit po? Ano pong problema? Ang gago nagpapanggap na babae na kasama mo ngayon ay walang iba kundi si Eric. Napating siya dito at mabilis na kumilos ang binata at bago pa siya makakilos ay hostage na siya nito. May kinuha itong baril sa bewang at tinutok sa ulo niya. Huwag kang lalapit doon, Eduardo. Pagsabihan mong mga tauhan mo, papatayin ko si Sandra. Tsak na hindi mo hayaang mangyari yan. Hindi ako nagbibiro. Laking gulat niya na magsalita ito't boses nga ni Eric. Ginago na naman siya nito sa pangalawang pagkakataon. Diniin ito sa sentido niyang baril. Ano gusto mo? Pera? Bibigyan kita. Pakawalan mo ko. Tumahimik ka. Kaligtasan kong kapalit ng buhay mo. Kausapin mo mga bodyguards mo na pabayaan ako makaalis. Ibigay niyang gusto niya. Huwag kayong magpapaputok. Eric, bakit? Hindi pa ba sapat na sinaktan mo ko? Ani ang puno ng sama ng loob. Habang kinakaladkad siya sa hallway ng hotel, may nakita siyang nagtatangkang barilin si Eric. Huwag kang magpapaputok. Dad, paalisin mo mga tauhan mo. Buhay ko nakataya dito. Ani yan hindi na nais mawala ng amang kanyang anak na nasa sinapupunan. Eric, may pagkakataon ka pa para magbagong buhay. Lumayo ka, tutulungan kita. Mangibang bansa ka kung gusto mo. Sandra, magtiwala ka sa akin. Huwag kang kakain ng kahit na anong pagkain sa mansyon. Nilalaso mo pang isip ng anak kong hayop ka. Sa hagdan siya dinala ni Eric, nakasunod ang mga tauhan ng ama niya. Eric, sumuko ka na, maraming tauhan si Daddy. Sandra, sabihan mo sila na umalis. Kailangan ko ng sasakyan. Nakarating na sila sa fire exit ng hotel. Dad, magbigay kayo ng sasakyan. Eric, huwag mo ko sasaktan. Ayoko pang mamatay, humikikbi niyang sabi. May nadinig silang wangwang ng sasakyan ng mga pulis. Napapalibutan na sila. Na-corner na si Eric. Sumuko ka na. Napapaligiran ka na namin. Pakawalan mong hostage. Sigaw na isang pulis. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ni Eric sa kanyang leeg. Mag-iingat ka. Bulong nito. Ramdam niyang sinseridad sa tono nito ngunit hindi siya dapat magpalinlang. Banta ba ito o pag-aalala para sa kanya? Binitawan siya ni Eric at itinaas ang kamay. Tanda ng pagsuko sa mga pulis.